Diri ko karon guys sa akong amo nga kuan nga Romanian, pero amo na ko siya sa clinic. Amo ko din siya sa clinic. Ang panggabi ko na trabaho. Sabi kasi niya, dito na lang daw ako sa kanya nagtrabaho. Hindi na ako maghanap ng pag Monday, tsaka panghapon ko siya ng Friday. Twice a week ako dito. Kasi medyo may kasilanan to kasi nga doktora. Ano lang siya, hindi siya nag-asawa. Tinanong ko nga sabi ko, Madam, bakit hindi ka mag-asawa? Maganda ka naman. May tsura siya, matangkad. Tapos may tsura, sexy. Sabi niya, obligasyon lang yung asawa. Sabi niya sa akin. Obligasyon lang daw kay lutuan pa. Tapos, labahan pa ng mga damit. Tapos, basta sabi niya, obligasyon daw. Dami. Tapos, mag-aaway, sakit lang daw sa ulo. Kaya mas mabuti pa daw, single na lang daw siya. Ano to, sobrang silang to. Sa klinik. Yung doon ako sa klinik. Muntik ko na tong alisan. Talaga. Hindi ko siya makayanan. Sabi ko, Lord, mahaba talaga ang pasensya ko pagdating sa trabaho. Pero pagdating dito sa amo na to, hindi ko makayanan. Araw-araw ko siyang pinapanalangin. Sabi ko, Lord, baguhin mo naman yung amo ko sa klinik. Kasi ito na amo ko dito, ito si Madam. Binigyan niya ako ng kontrata. So it means pag may kontrata ako, may free medication kahit saan. Tapos pag magkakasakit ako, kasi siyang nagbayad ng insurance ko at saka tax. So gusto ko ng ganon, na may nagbabayad talaga ng insurance ko. Kaya pinanalangin ko siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, baguhin mo naman yung amo ko sa klinik kasi hindi ko talaga makayanan pag lagi-lagi siyang ganyan. Alam mo, sa awa ng Diyos, nagbago talaga siya. Nung isasauli ko na sana yung susi, sabi ko, Madam, sasauli ko na yung susi kasi ako ba, parang nasuffocate ako sa araw-araw niya talagang tuwing pasok ko na lang may reklamo siya na hindi ko daw ito nalinisan kasi daw maraming mga client. Kailangan daw malinis talaga yung clinic, gano'n. Alam mo, sinauli ko yung susi, sabi niya sa akin, kinausap niya ako, ayaw mo na ba talaga? Sabi ko, gusto ko naman, Madam, wala akong sinusukuan talaga na trabaho. Pero, baguhin mo naman kasi yung sobrang silan mo kasi di ko makayanan talaga Yung nag-iisip din kasi ako pag may reklamo, iniisip ko kasi yan, bakit siya nagre-reklamo, bakit hindi siya na-satisfied sa ginagawa ko. Kaya iniisip ko yan, kaya nabuburyong ako, kaya gusto ko na lang umalis. Tapos sabi niya sa akin, sige, wag ka na lang umalis, magtrabaho ka na lang doon sa bahay ko. Tuwing Lunes, 8 hours daw ako. Tapos pag Friday, it's up sa akin kung ilang oras ako magtatrabaho kasi may pang umaga ako pag Friday. Tapos pag Friday daw, wag na ako pumunta sa clinic, linggo ko na lang puntahan. Tapos inoobserbahan ko siya, simula nung na sinauli ko ang susi. Alam mo, di na talaga siyang nagalit sa akin. Never na siya nagalit sa akin. Kahit makita niya yung clinic na medyo yung window, hindi ko na nilinisan kasi sensitive siya sa window Lagi niyang tinitingnan yan. Kailangan maglinis ka ng window, walang bakat. Ngayon, pinapabayaan na lang niya ako. Dito din sa bahay niya, wala namang gawain dito. Actually, itong bahay niya, kaya lang to ng 4 na oras Kasi wala namang bata. Tapos, tuwing Friday, pinupuntahan ko na to, nalinis na. Tapos siya, lagi naman siya sa labas. Hindi siya kumakain dito, sa labas siya. So, wala talagang gawain dito. Pero ginawa pa rin niyang 8 hours. Binabayaran pa rin niya ako ng 8 hours. Basta yung mga damit lang niya, maayos. Kailangan organize yung mga damit kasi nga, siya kasi, kuha lang na kuha, hulog ng hulog. Tapos yung madumi na, halo na dun sa Kaya yun. Pero okay naman, at least, wala naman siya dito. Ngayon, umalis na siya. Wala naman siya.
Saka nagbago talaga sa awa ng Diyos. Nagbago talaga siya. Never not never. Simula nung sa nauli kong susi. Never at never na talaga siya nagalit sa akin. Sabi ko, ay thanks God. Dininig din yung panalangin ko na magbago itong amo ko. Kasi nga, siya nagbigay sa akin ng kontrata. Tapos, 3 hours lang ako doon sa clinic. Tapos may sahod pa ako. Kaya yun. Tingnan mo to. Isang beses lang niya ito ginamit. Wala na. Gawin ng labahan. Labahan na tumutunta. Kaya tayo guys, ipanalangin din natin yung mga amo natin. Lalong-lalo na yung mga amo na masisilan, masusungit, lahat na. Nandyan na sa kanila. Panalangin din natin. Nagbago talaga siya eh. Sabi ko nga, salamat Lord, nagbago din tong amo ko na to. Kaya ngayon, pag pumasok ako dito, Jenny, kumain ka dyan. Tatawag pa yun sa camera. Kumain ka dyan, kung anong kainin mo dyan. Kasi sa totoo lang, siya lang mag-isa, pero ang rep full pack ng mga pagkain na sisira nila. Nabihan ko nga siya, ikaw lang naman mag-isa, dapat di ka magsige. Sorry. Sabi pa niya, ayaw ko kasi kumain na yung nakain ko na kakainin ko pa ulit na ayaw daw niya gano'n. Sabagay, may karapatan namang magsilan kay doktora man siya.